Pero syempre, bago tayo dumako sa ating topic ngayong araw po ng Huwebes, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa isang wais o buwais na matanda. May isa pong wais na matanda sa isang bayan. Lahat po ng tao pinupuntahan siya sapagkat nasa kanya daw po yung lahat ng sagot. Ayan. Alam daw po nitong matanda yung lahat ng sagot sa kanilang problema o sa lahat ng katanungan na mayroon yung mga tao doon sa lugar na yun. Ngunit kahit anong galing ng matanda na magbigay ng gabay at payo sa iba, siya namang hindi nito magawa sa kanyang tamad na anak. 'Di ba? Yung ibang tao na papayuhan niya, ang dami niyang nabibigay na advice doon sa mga taong lumalapit sa kanya na sinusunod naman siya, pero itong anak niya bukod tangi na kahit anong advice yung gawin niya, parang hindi siya sinusunod. Tamad po itong anak niya. Binigyan niya ito ng isang malaking supot na may lamang 4 na klase ng damit. Ito nga dahil nga sobrang tamad nung kanyang anak. Isang araw nag-isip po yung wais na matanda kung papaano tuturuan sa buhay itong kanyang anak. Binigyan niya nga po ito ng isang malaking supot na may lamang 4 na klase ng damit. Isang panlamig, isang pangtaglagas, isang pangtagsibol at isang pangtag-init na damit. Naglagay din po ito ng kaunting pagkain at ng isang mapa. Inutusan niya ang kanyang anak na hanapin ang kayamanan at kapag narating niya ito, ay maaari na siyang mabuhay ng kompleto. Matapos po ito ay dali-daling umalis ang kanyang anak upang hanapin ang kayamanan. Ang araw ay naging linggo. Yung linggo po ay naging buwan at ang buwan ay naging taon. Ganun po naging kahaba yung paglalakbay ng kanyang anak. Para hanapin itong sinasabi ng kanyang ama na kayamanan. Sa layo po ng paglalakbay, marami hirap na dinanas ang anak sa paghahanap ng kayamanan. Nandiyan nalagay siya sa panganib, nahirapan, nasubok at syempre nasaktan. Nang matunton niya ang kinaroroonan ng kayamanan, dali-dali niya itong hinukay hanggang sa umabot sa kanyang taas ang lalim ng butas. Ngunit wala siyang kayamanang natagpuan. Humito ang anak at nagdesisyong bumalik sa kanyang ama na inis dahil pakiramdam niya ay niloko siya ng kanyang ama. Mabilis siyang nakabalik sa kanyang tahanan dahil alam niya na ang gagawin sa lahat ng mga hirap na naranasan niya sa daan pabalik. Pag-uwi niya sa tahanan ay tinanong siya ng kanyang ama, "Nakita mo ba ang kayamanan?" Sumagot po ang anak, "Wala namang kayamanan. Pero marami akong naging karanasan. Sapat na yon para mabuhay ako ng kompleto." Ngumiti po ang ama at sinabing, "Minsan, akala natin ang tagumpay ng buhay ay nakikita sa katapusan. Dahil madalas ang tagumpay ng buhay ay nasa pagtahak patungo sa katapusan. Pero ang hindi natin alam, ang katapusan ay resulta lang ng lahat ng ating karanasan at kung paano ito isasabuhay." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa ating kwento ngayong araw po ng Thursday? Ayun po, no, tayo po kasi parang lagi tayo nakafocus doon sa minimiti natin. Ika nga doon sa end goal. Diba parang lagi natin sinasabi, eyes on the goal. Pag meron tayong gustong ma-achieve sa buhay, talagang focus lang tayo doon, ano? Dahil po dito, natitake for granted po natin yung mga bagay na natatamasa at natututunan natin habang tinatahak natin yung landas patungo doon sa pangarap natin. Minsan kapag nakakaranas tayo ng failure, yung tipong na bumabagsak tayo, na
nasusubok yung ating katatagan doon while papunta tayo, while tinatahak natin yung landas sa punta dun sa ating pangarap. Parang minsan nag-give up na tayo hanggang sa hindi na natin ipagpatuloy yung pagkamit doon sa ating pangarap. Nababaliwala po natin yung mga challenges, yung mga aral, at yung mga lakas na nakamit natin sa pagsubok po na kinaharap natin habang inaabot po natin ang ating mga pangarap. So lagi po natin tatandaan, ano pa man ang ating pinagdadaanan sa ngayon, gaano man kabigat ang mga pagsubok, ay parte po ito ng daan patungo sa tagumpay. Yung mga pinagdarasal po natin sa Panginoon, sabi nga natin dito sa ating programa, minsan ang sagot po ni Lord, yes, no, at may mga pagkakataon na wait, di ba? Na hindi niya po agad-agad binibigay sa atin, or baka kasi hindi pa tayo ready, na minsan na habang hinahanda niya tayo doon sa ating pinakaninanais, may mga pagsubok siyang binibigay sa atin para tumatag tayo. Para mas maging ready tayo kapag ibinigay niya na sa atin yung lagi nating ipinagdarasal sa Kanya. So lagi po natin tatandaan na ano pa man ang ating pinagdaraanan sa ngayon, gaano mang kabigat, yung mga pagsubok, parte po ito ng daan patungo sa tagumpay. At ito mga pagsubok po na ito ay pinagtitibay tayo, pinalalakas tayo, at inihahanda tayo sa mga panibagong challenges na ibabato po sa atin kapag nasa kamay na po natin ang ating mga pangarap. Sabi nga po sa James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, and whenever you face trials of many kinds, because of you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.